Hindi agad nakakibo si Jacob, kaya bumanat si Mika. Mas mainam na wala akong lugar sa buhay mo kasi malapit nang matapos ang kasunduan. Magaling na si Lola Mila at nagpapalakas na lang. Ano yung saglit na tinitigan ng mukha ng binata bago muling yumakap? Namaya niyang katahimikan habang magkayakap sila. Kapwa hinahanap ang init ng isa't isa sa gitna ng malamig na gabi. Nakapatong ang ulo niya sa balikat ni Jacob, habang ang kamay nito'y banayad na nakapulupot sa bewang niya. Bago sumikat ang araw ay nakabalik na sila sa farm. Sinalubong sila ng masarap na amoy ng bagong lutong agahan. Sinangag, sugpo, itlog, tapa, inihaw na tilapia at manggang hilaw na may bagoong. Nasa hardin ng mesa at masaya silang sinalubong ni na Lola Mila at Ligaya. Kapwa nakangiti tabalang nag-aayos ng pagkain. Aba, heto ng bagong kasal talaga. Masayang bati ni Lola Mila. Good morning Mr. and Mrs. Cabral. Kumusta ang honeymoon? Nakatawang biro ni Ligaya. Napailing siya. Pero hindi maikakailang may kakaibang sigla sa kanyang aura ngayon. Si Jacob naman malaki ang ngiti sa labi. Nagsimula silang kumain nang dumating si Daddy William at Kian. Inabutan siya ng fresh mango juice ni Jacob. Ilalagyan din ng pagkain ng pinggan niya. Sana araw-araw ganitong breakfast ng bawat pamilya. Hindi lang dahil sa pagkain kundi dahil sa ramdam na pagmamahal. Ano yung naging emosyonal? May pamilya siya pero hindi siya hinihintay kumain. Ang laging sabay ang ina at si Gianna. Oo naman. Napakasaya namin na dumagdag ka sa pamilya. Akala namin tatanda ng binata yang si Jacob. Nagtawanan silang lahat na puno ng masasayang kwentong hapag. Si Carla at Ligaya ay nagkukwento ng love story nila. Nakikinig siya sa napakagandang storya ng pag-ibig. Bagamat madali ang kwento ngayon, alam niyang mahirap ang pinagdaanan ng dalawa. Nagulat pa siya nang punasan ni Jacob ng tisyong kanyang bibig. Ngunit sa puso niya ay may kirot. Dahil habang lumalalim ang samahan nila, nalalapit ng 3 araw ng malaking desisyong kailangan niyang gawin. Ang langit ay bughaw at may makakapal na ulap, habang ang ilog sa bukana ng farm ay kumikislap sa sinag ng araw. Malamig ang simoy ng hangin, may halong amoy ng damo at sariwang tubig. Nasa may pilapil ng ilog sina Mika at Jacob, parehong nakatapak sa damuhan. May hawak na fishing rod upang mamingwit. Si Jacob, relax at kampante, habang siya'y tila hindi mapakali ang kalooban. Kahit na nakangiti siya, nakakainip palang mangisda, wala pa ring huli pero parang ayos lang dahil ang mahalaga ay magkasama sila. Naisipan niya na mag-ipon ng masasayang alaala bago sila magkahiwalay. Sabi ni Lola Mila dati, ang pangingisda daw ay parang paghihintay sa tamang tao. Matagal pero sulit kapag dumating. I agree. So nabingwit na kita at kumagat ka na sa pain ko. Ani ang nakangiti pero kinabahan sa maaring reaksyon ni Jacob. Hindi ko nga alam kung bakit hindi ako makakala sa'yo. Ang sarap kasi. Wag mo nang ituloy, awat niya. Bakit anong pibang masarap nang nasa isip mo? Ani tong nanunukso. Bastos! Ano bang pinagsisigawan mong masarap ang kinakain mo? Madaming isip mo. P.S. in pasensya. Masarap kang kasama dahil pasensyosa ka. Okay, puro pasensya na lang ibibigay ko sa'yo magmula ngayon. Maghanap ka ng mapapasukan. Ani ang tawang-tawa. Anong ti? Tanong nitong tumatawa din. Hoy, grabe ka babae mong tao. Tumigil ka ba kami makarinig sa atin? Mr. Cabral, napaka-conservative mo. Isang beses pa lang kitang nadinig magmura. Nung time na may dumating at inabala tayo, hindi ka din naninigarilyo o umiinom. Ikaw ang aking ideal man. Gwapo, matangkad, matipuno, matalino at mayaman. Hay, wala na akong hahanapin pa. Hanga ako sa lakas ng loob mong sabihin ang nasa isip mo. Ikaw, ano ideal girl mo? Naiiling ang binata. Please lang, wag mong sasabihin ng babaeng type mo ay laging nakadress, kulot at mahabang buhok. Nasa loob ang kulot hindi kayang pagsabayin ng pag-aaral at love life. Makikipag-break para i-priority ang mga ibang bagay at hindi ikaw. Banat niya. Bakit ba mainit ang ulo mo kay Pamela? Wala namang ginagawa sa'yo yung tao ah. Basta, bakit kanya iniwan? Sigurado nasaktan ka that time. Bakit kung ikaw bang first girlfriend ko, hindi mo ko iiwan? Ay hindi, pipikutin na kita kagad. Kasi baka hindi na ako makakita ng kagaya mo. Never kitang iiwan. Hindi ako mabait, Mika.
Masama akong magalit at may ilan na din akong napapatay dahil sa tungkulin. Trabaho mo magdikta sa mga tao at pairali ng batas kaya hindi minus point sa langit kung makasakit ka man ng tao. Tumigil siya sandali. Tinignan si Jacob habang ito'y nakayuko sa tubig. Parang batang masaya sa simpleng hilig. Nanatili lamang siyang nakatitig dito. Darating ang araw na hindi na niya ito makikita. Napansin ni Jacob ang pananahimik niya. Bakit bigla kang nawala ng imik? Naisip ko lang na mamimiss kita kapag dumating ang oras na dapat na tayong maghiwalay. Matagal pa yun, huwag mo munang isipin. 1 taon pa bago maging resident doctor si Pamela. That time, saka lang kami magpapakasal. Muntik na siyang kiligin kasi nadinig niya ang pangalan ni Pamela. Kaya umasim ang mukha niya. Bago kayo magpakasal, paimbestigahan mo muna si Pamela. Gusto ko, sa tamang babae ka mapupunta. Pamela is the one for me. Kung saan ka ba masaya, susuportahan kita. Ani ang hindi sang-ayon ngunit wala naman siyang karapatang panghimasukan ang buhay nito. For the meantime, ikaw ang asawa ko ngayon at huwag nating pag-usapan ng taong wala dito. Inabot ni Jacob ang kamay niya at pinisil ito, saka dahan-dahang hinila palapit sa labi at hinalikan. Sa sandaling yun, gusto niyang paniwalaan ng lahat ay totoo, na walang misyon at pwede niyang piliin si Jacob. Biglang may kumagat sa pain ni Jacob. Napasigaw ito sa gulat habang mabilis na inikot ang pamimingwit. Ayun na, may huli na tayo, Mika. Iba palang tuwa kapag may nabingwit na isda. Nagtawanan sila Mika at Jacob habang pilit nilang inaangat ang isda. Maliit lang pero sapat para mapasaya ang araw nila. Lumapit ng kaunti ang binata sa kanya. Hinawakan itong pisngi niya at dinampian siya ng mabilis na halik sa labi. Matapos ang matagumpay nilang huli sa pangingisda, at masayang tawanan sa ilog, naglakad-lakad sila papunta sa kabilang bahagi ng farm, kung saan nakapwestong matandang puno ng mangga na kilala sa matamis nitong bunga. Maraming hinog na manggang nakasabit sa sanga. Tila nang aakit. Ang daming bunga, gusto kong tikman. Yung super hinog. Ani ang tila batang nakakita ng candy. Naku, huwag kang aakyat. Ayaw ko may pilay ulit akong alagaan. Ani Jacob na nakahawak sa bewang niya. Paano ko makukuha? Ikaw kayang matangkad. Baka kaya mo akyatin. Napailing si Jacob pero may ngiting aliw sa mukha. Tumalikod to at bahagyang yumuko. Halika't bumusan ka sa likod ko. Tapos salay kong hindi pa din maabot. Ha? Sure ka? Ani ang nagkalangan. Kesa naman kumuha pa tayo ng hagdan para makapitas. Sayang ang oras. Sakay na. Nakakahiya. Nakadress ako. Baka maamoy mo yung... Sus! Kinakain ko pa nga yan. Masarap at mabango kaya sumakay ka na. Napatawa si Mika, ngunit kinilig sa nadinig. Umakyat siya sa likod ni Jacob. Hinawakan niya sa balikat at kumapit sa leeg ng binata. Nakatuntong ang mga binti niya sa balakang ni Jacob. OMG! Ang taas! Ani ang tuwang-tuwa. Huwag kang gagalaw masyado. Baka ikaw ang malaglag at hindi ang mangga. Careful, Mika. Habang inaabot niyang isang hinog na mangga, bahagyang nabitawan niya ito kaya nahulog sa damuhan. Sinubukan niyang abutin pang iba. At nakuha niyang minimiting manggang hinog na walang bahid ng dungis. Sobrang bango din. Pagkababa niya, parehong nakangiti silang dalawa. Pumesto sila sa ilalim ng punong mangga at naupo sa damuhan. Nilabas ni Jacob ang maliit na kutsilyo sa bulsa at hiniwang mangga. At sabay nilang kinain. Boy Scout, laging handa. Siyempre, kailangan laging handa sa lahat. Anitong nagbabalat ng mangga. Wow, the sweetest mango ever. Ani ang humilig sa balikat ni Jacob habang kinakain ng inabot na mangga. Walang palyang matandang puno na yan. Yan lamang hindi namin binebenta. Libre sa mga gustong magpunta at tumikim. Inalok niyang binata nang mapansing halos maubos niya ng mangga. Ikaw tikman mo din, super tamis. Ani ang muling kumagat sa pisngi na manggang hiniwa ni Jacob. Patikim nga, anita sabay lapit ng bibigat nilaplap ang labi niya. Tila mas tumamis ang mangga dahil sa halik. Inawat niya ito't ng tipong ihiga siya sa damuhan. Naglalakbay na din ang palad nito sa kanyang hita. Uy, umiiral na naman ang kaunahan mo. Sa bahay na't baka may ahas pa dito. Matuklaw pa tayo, ani ang nakangiti. May alaga akong ahas. Gusto mo bang hawakan? Bastos! Meron nga. Sawa, nasa kulungan. Ano na naman bang iniisip mo?
Anitong mapanukso ang ngiti. Naku, Jacob, kilala kita. Maginoong bastos. Gusto mo naman? Anitong hiyakap siya at dinikit ang pagkalalaki sa kanyang harapan. Pilit siyang kumakawala sa yakap nito. Nagtamang kanilang mga mata at parehas na tigilan. Jacob, salamat sa masasayang memories natin. Oh, bakit parang bigla ka nagpapaalam? Naghahanda lang, sabi mo nga wag ako ma-attach sa mga tao. Bagay at lugar na may kinalaman sa'yo, pero gusto kong malaman mo na naging masaya ko habang kasama kita. Napapikit siya. Sa kabila ng saya, ramdam niyang bigat ng mga susunod na hakbang. Kinabig niyang binata upang halikan. Kailangan masulit niyang ilang araw na nalalabi. Mika, don't worry. I will still support you kahit na magkahiwalay tayo. Pinakialaman kita and I feel responsible for you. Umiling siya at sinabit ang kamay sa leeg ni Jacob. Lahat ng ginawa ko'y kagustuhan ko. Responsibilidad kong sarili ko. Kaya linisin mong konsensya mo. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko, Jacob. Pasensya ka na. Hindi ko alam kung anong isasagot. Alanganing sabi nito. Di kiss na lang. Ani ang muling nilapat ang labi sa labi ni Jacob. Nauna silang umuwi sa mansyon dahil kailangan si Jacob sa presinto. Sa loob ng kotse, kasabay ng mahinang tugtog mula sa radyo ay ang pagsabay nila sa awitin. Habang binabagtas nilang pagbalik ng daan patungo sa Cabral Mansion, napansin ni Mika ang tendero ng ice cream. Jacob, pwede ba tayong huminto? Ayun si Manong nagtitinda ng ice cream. Nailing ng binata at kinabig kaagad ang manibela. Talaga bang gusto mong kainin yan? Baka sumakit ang tiyan mo. Bumaba kaagad siya ng sasakyan upang tawagin ang tendero ng ice cream. Bumili siya ng 2 ice cream na nasa cone. Pagbalik at inabot niyang isa kay Jacob. Unahan tayong maubos. May parusang matatalo. Challenge accepted. Natatawang sabi nitong isang subo lang ay halos kalahati ng ice cream. Wala yata sa bokabularyo nitong salitang ngilo. Nakabalik na sila sa Cabral Mansion matapos ang mahabang biyahe. Nakahiga si Jacob, mahimbing ang tulog. Isang brasing nakapatong sa noo, si Mika naman nakaupo sa gilid ng kama. Nakatingin sa laptop na nasa maliit na mesa. Ilang pulgada lang ang layo sa natutulog na binata. Dahan-dahan siyang lumapit. Kinuha ang laptop at nilapit to kay Jacob. Mabagal at maingat. Halos hindi siya humihinga. Bumukas ang screen. Kumislap ang fingerprint prompt. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Jacob. Napakalakas ng kabog ng dibdib niya. Nakatingin siya sa natutulog na binata, kagat niyang labit nilapat ang hintuturo nito sa fingerprint scanner. Bago pa man niya mailapat sa screen, biglang gumalaw si Jacob. Napadilat ito at diretsong mga mata sa kanya. Mika, anong ginagawa mo? Anitong pao sa talatang inaantok pa. Saglit siyang natigilan, nanginginig ang kamay habang hawak ang laptop. Bumangon si Jacob na naghihintay ng sagot mula sa kanya. Mabuti na lamang at kagad siyang nakaisip ng alibay. Mabilis ang tibok ng puso niya. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Hindi kasi ako makatulog. Naghanap ako ng movie. Gusto kong manood. Lowbat naman ang phone ko. Kaya sinubukan kong gamitin ang laptop mo. Sorry. Ani Mika kay Jacob. Pumikit ulit si Jacob, napapabuntong hininga habang siya naman ay nakahinga ng maluwag. Mika, that laptop is purely for my job. Matulog ka na, tumabi ka sa akin. Sumunod siya at nahiga sa tabi ni Jacob, ngunit habang nakahiga, yumakap si Jacob sa kanya, mas naging mabigat ang lahat. Hindi dahil sa kanyang misyon, kundi sa bigat ng pusong ayaw ng sumunod sa utos. Isang oras na siyang nakahiga, hindi pa rin siya dalawin ng antok. Bumangon siya at nagtungo sa garden, kailangan niya ng kumilos. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig sa loob ng malawak na garden. Nakatayo siya sa likod ng isang malagong puno habang may hawak na phone. Tinawagan niya si Ryder. Musta na? Kailan mo matatapos ang misyon? 3 linggo na lang, Mika. Kailangan makuha mo ng laptop at ang laman ng vault. Kapag hindi, ipapatapos na lang si Cabral at baka pati ikaw. Mahinang boses niya at sumilip sa mga bintana ng mansyon. Sinigurong walang makakakita sa kanya. Hindi madali, Ryder. Laging nandun si Jacob. Kailangan ng fingerprint niya bago mabuksan ang laptop. Tapos, yung vault naman may code. Mukhang kailangan ko ng tulong mo. Ayoko rin na malaman niya na akong kumuha ng ebidensya. Kung ganun, tutulungan na kita. May plano ka ba? Huminga siya ng malalim. Oo, sa susunod na Biyernes ng gabi. May pupuntahan si Jacob.
Si Lola Mila nagpaplano ng overnight sa farm kasama si Ligaya at Daddy William. Magpapaiwan ako, kunwaring masamang pakiramdam. Perfect, padalhan mo ko ng layout ng loob ng mansyon. Entry point, camera angle at kung anong oras pwedeng kumilos. May kilala akong hacker para mabuksan ng vault at ang laptop. Ako nang bahala. Puno ng lungkot ang mga mata niya habang nakatingin sa bintana ng kwarto nila ni Jacob. Sige, salamat Ryder. Bakit parang ang lungkot ng boses mo? Huwag kang mag-alala. Hindi pa ako kumikilos ng palpak. Makukuha natin ang ebidensya at makakapasok ka sa kapatiran. Napapikit siya. Hindi niya masabi kung alin ang mas mabigat. Ang misyon o ang damdamin para kay Jacob. Ngunit isa lang ang malinaw, kailangan niyang tapusin ang sinimulan. Pagkaputol ng tawag, agad siyang bumalik sa loob ng misyon. Walang nakakaalam sa binabalak niya. Dumaan siya sa hallway at habang papasok sa kwarto, biglang bumukas ang ilaw sa sala. Mika, gabi na, saan ka galing? Ani Lola Mila na may hawak na baso ng tubig. Kahit nagulat, kagad siyang ngumiti. Ah, Lola, naglakad-lakad lang po. Hindi ako makatulog. May kailangan po ba kayo? Wala naman. Nauhaw lang ako. Sige na't matulog ka na. Good night. Tumango si Mika. Good night po. Akyat na po ako. May ngiti pa rin sa labi niya pero sa isip niya isang malaking tanong ang bumabagabag. Kaya niya bang ituloy ang plano kahit na alam niyang kamumuhian siya ni Jacob at ng pamilya nito? Sa sandaling matuklasan ang pagtataksil niya. Pero kung hindi naman niya, gagawin ay mas mapapahamak si Jacob at mawawala din ang chance na makikilala niya ang ama. Maliwanag ang araw, preskong simoy ng hangin mula sa hardin. Nagkakasalo sa almusal sina Mika, Jacob, Lola Mila, Daddy William, Ligaya at Carlo. Masayang usapan, may tawanan at kwentuhan. Komportable si Mika sa piling ng pamilya. May dalang envelope si Ligaya, nakangiti habang inabot ito sa kanya. Surprise! Ayan ang gift ko sa inyo. Travel package for two, sponsored by yours truly. Para makapag-relax kayong dalawa, short getaway lang sa dagat. Travel package? Saan? Ani ang excited na makasama ulit ang asawa. Kinuha ni Jacob ang envelope at binuklat. 2 days, 1 night sa Beach Haven Resort. May kasamang massage at dinner buffet. Sabi ng ilang kakilala, maganda raw at relaxing. Regalo ko yan, pampatibay ng relasyon. Baka naman masubrahan na kami ni Mika sa bakasyon. Naubos ko ng leave ko. Pero sige, para malibang ang misis ko. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Bilisan na ninyong paggawa ng bata, ani Lola Mila. Tumawa ang lahat. Napatingin siya kay Jacob. May kirot siya sa dibdib at sinusurot siya ng konsensya sa kanyang balak na pagtatraidor. Kinahaponan din ay bumiyahe na sila pupunta sa resort. Halos dinner na sila nakarating sa traffic. Suot niyang simpleng dress na binili ni Jacob. Si Jacob naman ay naka-white polo at gray shorts. Magkahawak kamay sila habang naglalakad sa dalampasigan, dumadampi ang tubig dagat sa kanilang mga paa. Ay, grabe, mamimiss ko mga gala natin kapag naghiwalay na tayo. Matagal pa yun, kaya wag mo munang natin isipin. 3 buwan lang ang nasa kontrata, ani ang napatingin sa binata. Let's extend, hindi pa lubusang magaling si Lola Mila. Baka malungkot siya kapag nalamang naghiwalay tayo. Napalunok siya. Ayaw niya magsinungaling ngunit hindi niya kayang sabihin ang totoo. Hindi ko maipapangako kung kaya ko pa bang habaan ang peking relasyon natin. Kasi may mga dapat din akong gawin sa buhay ko. Kagaya ng, hindi ba't sinabi ko na sa'yong hinahanap kong tatay ko? Tutulungan kita bago ako umalis sa pagiging pulis. Hahanapin natin ang daddy mo. Salamat pero ayoko namang abalahin ka pa. Basta, extend natin ang pagpapanggap bilang mag-asawa. Magpirmahan tayo ulit ng 1 taon. Mas malaki ang ibabayad ko. Bibigyan din kita ng bahay at lupa. Tumango na lamang siya upang hindi na mangulit ang binata. Kapag nakuha niya ng ebidensya ay pwede na siyang lumayo kaysa malaman itong ginawa niya at kamuhian siya. Teka, bakit parang labag sa kalooban mo na humabang relationship natin? Ang sabi mo may gusto ka sa akin. Kapag pwede na si Pamela, saka mo ko bitawan, tama ba? Hindi nakaimik si Jacob. Baka kasi kapag tumagal pa, mahalin na kita ng tuluyan. At hindi na kita pakawalan, ikaw din. Biro niyang bahagyang nanikip ang dibdib. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata.